Paglabas ni Leo, isinara ni Clyden ang pinto at lumapit sa asawa. Umupo siya sa side ng kinahigaan ni Shaina na hospital bed at hinagilap ang kamay nito. About what you saw, saad ni Clyden, ngunit ipinilig ni Shaina ang mukha sa kabilang side, tanda ng pagsabing hindi siya interesado. Napangiti na mapakla si Clyden sa reaksyon niya, pero hindi yun sumuko. It is not what you think. Turan niya pa rin dito. Huwag ka na magpaliwanag, malinaw ang mata ko at nakakaintindi ako sa mga nakikita ko sa paligid. Formal na siya inang pahayag dito. Mali nga yun eh, she's my childhood friend. She's just like that every time we meet at walang mali siya, paliwanag ni Clyden. O talaga? Tell that to the Marines. Wika na siya ina, sabay ng pagtalikod dito. Okay, I'm sorry, from now on, hindi na ako lalapit sa kung sino man, kahit kaibigan ko pa, saad ni siya ina. Talagang hindi na dahil wala na akong pake sa'yo. Galit niyang pahayag dito. Sweetheart, that is not a good joke. Turan ni Clyden, ngunit pinanisikan na siya inato ng mata. Sweetheartin mo mukha mo. Mataray niyang sabi at napakamot yon sa ulo. Antindi namang magselos ng misis ko. Di ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot eh. Bubulong-bulong na saad ni Clyden sa sarili. Sino nagsiselos? Masungit na wika ni Shaina at napangiti si Clyden sa reaksyon nito. Ako po ma'am, nagsiselos po ako kay Dr. Chan ninyo. Parang mas mahal mo pang singkit na yun kaysa sa akin ha. Buti na tanong mo kung okay siya samantalang pareho naman kaming may pasa sa mukha. Pagrereklamo naman ni Clyden. Pero okay lang naman sa akin dahil kaibigan mo siya, dagdag niya dito. Pues hindi okay sa akin na may pumupulupot sa iyong parang sawa, kahit kaibigan mo pa. Masungit na siya inang turan dito kaya tinaas ni Clyden ang kanyang kamay. Okay, noted. Ayaw ng asawa ko na may ibang humahawak sa akin. Ewan ko sa'yo. Inagilap ni Clyden ang kamay at maya-maya nilabas ang singsing sa kanyang bulsa. Will you marry me again, sweetheart? Si Clyden habang hawak-hawak ang kamay ng dalaga. Sa Shaina naman ay naging speechless mula sa pagkainis sa asawa. Wala silang ideya sa pakulo nito and it really melts her heart. Say yes, mommy, please? Mula sa pinto, pumasok ang mag-asawang Villacorda habang karga-karga ang kanilang apo. Mom, reklamo ni Clyden sa biglaang pag-entra ng mga magulang habang hindi pa nasasagot ng asawa. You're too slow, Aaron. Tell mommy to marry your daddy again, apo. Sige ng Villacorda na animoy nakakaintindi ang hawak-hawak na sanggol. Aaron? Bakit Aaron? Hindi pa kami nag-uusap ng asawa para pangalan ni baby. Turan niya sa ina na marinig ang tawag nito sa apo. Basta, Aaron. Saad ng ginang at tila mo walang pakialam sa reaksyon ng anak habang hindi makapaniwala na tumingin kay Shaina. Nagkibit balikat naman yon at tila sumang-ayon sa ibinigay na pangalan ng ina sa kanyang apo. Inilapit ng ginang kay Shaina ang anak at excited na kinarga ang dalagang anak. Mangyak-ngyak to nang sa wakas mahawakan ng anak at mahaplos. May feeling sa kanyang dibdib na hindi ni Shaina maintindihan habang nakahawak sa anak. Dinigat niya ang mukha sa pisngi ng kanyang anak at pipikit-pikit niyang dinama ang bond na meron sa kanilang mag-iina. Clyden held them both in his arms and kissed her wife in the head. Napaluha si Ginang Villacorda at ginagapang kamay ng asawa sa sobrang saya sa nakikitang scene mula sa kanyang anak at pamilya nito. Kinabig naman siya ng asawa at pasimple na niyakap ito. This is the most beautiful scene they ever saw in Clyden's life at sobra sila nagpapasalamat na dumating na ang ganitong pagkakataon sa kanilang anak. Maya-maya'y umiyak si Baby Aaron kung kaya biglang nataranta ang lahat. Oops, tahan na apo, halika kay Lola Mommy. Agad nakalapit si Ginang Villacorda kina Clyden at Shaina. Nagkatinginan pa ang dalawa ngunit nagkangitian ang nasa kamay na ni Ginang Villacorda ang apo. Hinehele-hele ito sa loob ng room. Mom, baka masanay si baby sa kasasayaw ninyo. Tura ni Clyden sa ina pero tila walang narinig ito. Hayaan mo na anak. Sobrang excited ang mommy niyo sa kanyang apo eh. Mahina namang turan ni Ginoong Villacorda sa anak habang nakangiting pinagmamasa ng asawa at sinasayaw ang apo. Mga ilang araw lang din ang ipinaglagay na siya inat ang kanyang baby sa ospital. Nang lumabas ang newborn screening baby Aaron at okay naman lahat sa kanilang mag-ina, umuwi na sila sa kanilang bahay. Nagtalo pa nga ang mag-inang Clyden at Ginang Villacorda sapagkat gusto ng huli na sa villa sila uuwi. Saad ni Clyden, gusto rin muna nilang masolong anak at i-feel ang pagiging first time mom and dad nila kahit sumang-ayon din ang kanyang ina dito. Tulog na tulog si baby Aaron.
Pagdating nito sa F-Park na kahit ilang ulit halik-halikan ni Clyde ng anak, tila walang planong magising kung kahit enjoy na enjoy siya sa pagbabantay. Ngunit pagsapit ng takip silim, biglang nag-iiyak si Aaron na hindi nila malaman ang dahilan. Tumatahan to saglit pero mas maraming iyak at sobrang pag-aalala nilang mag-asawa kahit hating gabi na tumawag si Clyde sa villa. After 15 minutes, naroon na sa kanila ang kanyang ama't ina. Kinuha agad ng ninang ang apo, inihenes saglit pagkatapos, parang magic na biglang tumahan ito. Naku, namimiss ng aking apo ang kanyang lola mommy at lolo daddy. Tura ng ginang habang tahimik ang anak, buhat-buhat ng ina. Paano nangyari yan? Nahihiwaga ang pahayag ni Clyde sa magulang. Siyempre meron din tong favorite. Biro ng ina kahit napakamot na lamang siya sa ulo. O siya, pwede na kayong matulog at kami na munang bahala sa apo ko. Ang ginang sa mag-asawa dahil kitang-kitang pagod sa mga to dahil sa matinding pag-aalala sa kanilang apo. Thank you, Mom. I'm so exhausted. Tura ni Clyde na ibinagsak ang katawan sa bed. Okay, enjoy your sleep. At doon kami sa kabilang kwarto mapaglalaro ni na baby. Sige ng Villacorda na isinenya sa asawa na kunin ang bottled milk ng apo at ilang gamit bago lumabas sa kwarto. Thank God I can sleep in peace. Tura ni Clyde na yumakap sa asawa habang magkatabing nakahiga sa bed. Nginitian lang dun siya ni Shaina habang sobrang relief din ang nadama dahil tumahan na ang kanilang anak. Thank you, sweetie, for bringing our bundle of joy in this world. Tura ni Clyde sa asawa na lalong humipit ang ginawang pagkakayakap dito. Tumawa din sa Shaina at nailing dahil sa pagbibigay ni Clyde ng kiss sa leeg nito. I love you. Wika ni Clyde sa asawa pagkatapos dinampian to ng halik sa labi. Will you marry me again? Tanong ni Clyde habang hinintay ang pagkakailip. Ang tanong, gusto mo ba talaga ako maging wife forever? Saad ni Shaina dito. At napangiti iyon, of course. Ano bang klaseng tanong yan? Naninigurado lang. Baka bukas makalama magbago na naman ang isip mo eh. Saad ni Shaina, tumawa yon bago sa seryoso. You are my child's mother, kaya't forever kitang magiging asawa at mamahalin at susuyuin. Si Clyde na idiniin pa ang huling sinabi kung kaya nakurot niya to sa tagiliran ng wala sa oras. Matulog ka na, mag-aalaga ka pa ng bata bukas. Kinikilig na siya inang turan dito at napahaplos yon sa mukha. Ay, ang hirap palang mag-alaga ng iyaking bata. Birong pahayag niya at natawa sa Shaina. Hindi, mag-anak ka pa na mag-anak. Biro din na Shaina sa kanya. Sa bagay, nandiyan naman sila mommy at daddy. Pwede na ba? Turan ni Clyde sa asawa kung kahit namalayan na lamang niya. Nahulog na siya sa kama sa lakas ng pagkakatulak nito sa kanya. Sorry. Agad dinalohan ni Shainang nahulog na asawa habang hindi may tago ang sobrang pagtawa. Tinulungan itong makatayo ngunit hinila siya ng lalaki kaya't napasubsob siya sa katawan nito. Humanda ka sa akin. Nakangiting pagbabanta ni Clyde kung kaya di niya napigilang halikan ito. I love you, Clyde Villacorda. Tura ni Shaina at niyakap siya na mahigpit ng lalaki. Pagising nila kinabukasan, tirik na ang araw. Nakalimutan niya yata na may anak sila. Ngunit na magsingin to sa kanilang isip, halos magunahan silang lumabas sa kwarto para lang tingnan ng anak. Nasa garden po sila, sir. Pagki-inform ni Manang Rosie kung kaya't nagmamadali silang bumaba, tumungo sa may pintuan sa garden. Pagdating sa pinto, nakita nila ang ginang, pinapainit ang kanilang anak. Good morning! Masayang bate ni Clyde sa mga magulang. Lumapit sa ina, habang hawak-hawak ang anak at binigyan ng halik si Aaron. Good morning, my son. How are you today? Masayang pahayag na niya sa anak. Mukhang bagong ligo din ang anak at ang bango-bango nito. Madami naglaro, patulog na siya. Saad ng ina at di makapaniwala si Clyde sa body clock ng anak. Sigurado, iiyak na rin to mamayang gabi. Birong reklamo ni Clyde kahit napatawa ang kanyang mga magulang. Sabi ko kasi sa'yo, sa villa siya uuwi. No way! Saad ni Clyde, kinuha to mula sa pagkakahawak ng ina. Gigil pa niyang hinalik-halikan at umiyak ng kaunti ang bata. Huwag mo kasing halikan ng ganyan. Nag-ahit ka na ba? Yung bigote mo ma-irritate ang skin ng apo ko. Ay, grabe pati paghalak sa anak ko, pinagdadamot nyo na. Biro ni Clyde kung kaya't tumawa iyon. Loko-loko, mana-mana ka talaga sa daddy mo. Abat bakit naman sa akin napuntang sisi? Reklamo naman ni Ginoong Villacorda, kaya napuno ng tawanan ng buong hardin. Sweetheart, which do you prefer? Garden, church, or beach wedding?
Wika ni Clyden nang maibaba ang anak mula sa matagal na paghihele. Church wedding, syempre. Simpleng pahayag ni Shaina. That's what I want also. She is too focused with her son at halos hindi na siya nito tinitingnan. Sweetheart, di ka pa ba tapos dyan? Matatapos na. Tumayo siya at nilapitan to pagkatapos walang sabi-sabing niyakap to sa likod. Papauwiin ko na yata si baby sa villa. Tura niya rito at napalingon sa kanyang asawa mula sa pagkakayapos dito. Anong sinasabi mo? Gulat na pahayag ni Shaina at ni Clyden na pigilang tumawa, sabay ng pagbibigay niya ng halik sa pisngi. Paano? Siya na lang laging inaasikaso mo. Tinatanong ko nga sa sarili ko kung kilala mo pa ako eh. Wika ni Clyden at nakatawang hinampas ni Shaina to sa braso. Ikaw talaga. Saad niya habang lumawak ang pagkakangiti. At dahil tapos na ang ginagawa kay baby, hinala ni Clyden yon na may sofa, pinaupo sa kandungan niya. Paminsan-minsan naman pansinin mo ko. Papauwin ko talaga kay mommy ang batang yan. Biro ni Clyden sa asawa at kinurot siya nito. Kailangan ko rin naman ng TLC, sweetheart. Sagot ni Clyden at napatawa yun na medyo may kalakasan. About our wedding. Wait, kunin ko yung listahan? Saad ni Shaina, tumayo, pumunta sa tokador at may kapirasong papel na kinuha. Bumalik sa Shaina at naupo sa tabi sabay abot ng papel sa lalaki. Nang tingnan ay simpleng mga detalye para sa kanilang kasal. Pagdating sa entourage, napatingin siya. Maid of honor, Nicole. Bridesmaid, Carla, Anna, Jenny, Samantha. May problema ba? Is it okay with you? Di naglaon ay tanong nito. Yeah, ikaw. As long as she likes it, and also Rafael. Inobserbahan ni Shaina ng ilang saglit ang asawa, pero consistent ang reaksyon nito. Wait, I'll call Rafael. Wika na Shaina at kinuha ang phone sa may table. Maya-may nasa linya na ito. Hi, Raf, how are you? Bati niya sa kapatid ni Leo. Hi, Shaina, I'm good. What's up? Nakangiting pahayag ni Rafael habang di makapaniwalang mukhang tinawagan niya ito. What are you doing? Tanong niya. Nakuha niya kasi sa video na nahawak ito ng baby. Babysitting. Natawa siya sapagkat pareho sila ni Clyden na nagbubuhat ng bata. Nagising si Aaron kung ket buhat-buhat na ng kanyang asawa. Pareho kayo. Natatawang saad ni Shaina sa kausap habang finokus sa camera ng asawa bitbit ang anak. Tumawa si Rafael at sinabayan niya ito. Pwede ko bang kuning bridesmaid si Sam? Maya-maya ay tanong na rito. Napaisip yon pero ngumiti rin pagkatapos. Of course, if she likes it. Turan ni Rafael at nagpaalam siya dito. Oh, here she comes. Han, come here. Shaina wants to talk to you. Narinig niyang sabi ni Rafael habang kausap ang asawa nito. Hi, Shaina. How are you? Maya-maya mukha na ni Sam ang nasa screen. I'm fine. How's the new mom like me? Turan niya at tumawa yon. So tiring but fulfilling. What's up? Nakatawang pahayag ni Sam sa kabila. Same here. Oh, anyway, I'm asking a list of my entourage. Can you make it as one of my bridesmaids? Really? You want me to be your bridesmaid? Yeah, I'm asking you now. Of course, I'd love to. Thank you, Sam. Turan niya at nakangating tumango-tango iyon. Say hi to the groom. Maya-maya, finoko si Clyden habang karga ang anak. Hi! Bati ni Sam kay Clyden habang natuwa sa itsura nitong nakabitbit ng baby. Kumaway si Clyden dito habang hinihele si Aaron. See you, Sam? Wika na Shaina bago ini-off ang video call at kumaway. And she said yes. Wika na Shaina sa asawa nang humarap sa kanyang mag-ama. What can I say? Did you make a list kung sinong best man at groomsmen mo? I have listed them in my mind. Turan ni Clyden at pagkatapos dahan-dahang lapag sa higaan ang natutulog na anak. Okay, who's your best man? Si Govmat ba? Saad na Shaina habang iniisip ang mga closest friends nito. I am thinking of Leo. Sagot ni Clyden na upo sa kanyang tabi. Really? Why? Di naman kayo close ni Leo ah. Oo, pero he's the one who took care of you and the baby in my absence. Isa pa, he's gonna be my brother-in-law. I like your idea. Excited na turan niya dito kahit napatingin ang asawa sa kanyang mukha. Na-in-love ba si Dr. Chan sa'yo? Out of the blue tanong ni Clyden. Pinangunutan siya inato ngunit napatawa din ang dalaga dito. How did I know? Besides, he's my best friend and never crosses that in my mind. Okay, sige, mabuti na yung maliwanag. Wika ni Clyden at nakurot ni Shaina to sa tagiliran. Kinuha ng lalaki ang kanyang kamay and pinned her to the sofa and kissed her like he did not touch her lips for ages. Tila nagkaroon ng prenup party nang dumating ang sastre ng body measurement para sa kanilang wedding gowns.
Sa rooftop ng KNV ang venue kung saan nagpahanda ang asawa ng intimate party para sa meet and greet na magiging entourage. Kanya-kanyang dating ang mga to mula kay Govmat at girlfriend na si Jenny, sina Ezekiel at na sekretary nitong si Anna na kaibigan ni Shaina. Si Timothy minus girlfriend nito dahil kasalukuyang nakabakasyon sa ibang bansa. Si Brent from Singapore, si Sean na kababata ni Clyden, si Rafael at Samantha ay nakarating din. Mukha nagulat pa si Govmat na makita si Samantha na ex-girlfriend ni Clyden pero tila maayos lahat sapagkat parang dati lang na magkakaibigan ang reaksyon ng bawat isa. Carla is there too, maging si Nicole. Kadarating lang din sa Australia ay tuwang-tuwa na ikakasal na ulit ang kanyang kuya at ang best friend. Kasali din ang sekretary ni Shaina na si Sarah at ang sekretary ni Clyden na si Grace. Kasali din ang sekretary ni Shaina na si Sarah at ang sekretary ni Clyden si Grace. Si Leo nandun, ngunit ang pinaka-late dumating sapagkat may emergency sa operating room. Congratulations, you're the bravest here to set things down. Bachelor no more, bro. Biro ni Govmat kay Clyden. Napailing ang binata sa sinabi ng kaibigan habang nakatawang iba. Goodbye, freedom, kansaw din na siyan. You'll be getting there too. May nagkibit sa mga kasama niya, tila walang balak mag-settle down, pero tinawanan niya ang mga ito. Well, let's see when your time comes. That's right, bro. When it's your turn, kahit anong ilag mo, masasapul ka talaga. Congratulations! Kilig na kilig ako sa inyong dalawa, Mare. Si Carla, binigyan ng beso-beso ang dalaga. Thank you, tura ni Shaina. Dami namang opa dito, Mare. Bulong pa nito, kaya di niya mapigilang tumawa. Oo, Mars, kaya pumili ka na ng prospect mo. Biro ni Shaina dito, tila excited na tumawa yon. Hello there, congratulations. You deserve the best. Si Samantha. Thank you for coming. Pupunta ba si Leo? Tura ni Rafael nang di mahigilap ang kapatid. Oo, nasa operating room pa lang. Alam mo naman yon, duty first lagi. Have a good time, okay? Thank you for coming. Kala ko hindi ka na makakarating. Sad ni Shaina kay Anna, hawak ang kamay nito. Siyempre no, darating ako. It's my honor na part ako sa engranding kasal sa negosyo ng Pilipinas, no? Tura ni Anna at nagkatawanan silang pareho. Talaga lang kamusta ang kapatid mo? Okay na okay. Salamat sa scholarship ha, lately ko lang nalaman. Thank you. Si Anna at pinisil lang kamay nito. Congratulations at last sa hinabahaba ng prosesyon. Sa simbahan din talagang tuloy ninyong dalawa ni Kuya. Saad ni Nicole sa dalaga at natawa siya sa malatanhaga nitong pahayag. Wow, Makata, saan ang galing yun? Nakatawang biro niya dito. Hindi kasi alam mo na, napakaraming nangyari sa inyong dalawa. Pero sa huli ito na, plus may pagbonus pang cute na bata. Saad ni Nicole kaya di na napigilang yakapin yon. Thank you. Tura ni Shaina habang mamasa-masa ang mata sa luha. Marami siyang pinagpapasalamat kay Nicole pero di niya alam paano sasabihin at baka abutin sila ng umaga. Pareho pang nagkatawanan na makitang naluluha silang pareho. Maya-may ngay luminga si Nicole na parang may hinahanap. Di ba kasali si Dr. Chan sa entourage? Nasa operating room pa baka last minute na makarating. Duty first, sista. Nakatawang pahayag niya dito at napailing yon. Yan ang nga bang pinakaayon niyang profession yung 24/7 available sa iba. Pero sa friends and family, mahirap pa. Thank you, Sarah. Thank you, Grace, for coming. It's our pleasure, ma'am. Thank you sa pagpili sa amin as one of your entourage. Saad ni Grace sa sinang-ayunan din ni Sarah. Clyden and I are thankful na kayo ang mga katrabaho namin. Mag-enjoy lang kayo ha. Huwag mahihiya, okay? Pagkaraan ng ilang sandali, may biglang umakbay sa kanya at natuwa si Shaina na makita si Leo. Binigyan siya nito ng halik sa pisngi. Inayos niyang polo ng doktor sapagkat sa kamamadali, basta na lang yatang sinuot at tumahangos na umalis sa ospital para makadalo sa event nila. At last, you're here. Inayos niya pa nakausting buhok sa may noon nito. Natagalan ako sa operating room sorry. Pahayag nitong nakangiti. That's understandable. Come, papakilala kita sa lahat. Tura ni Shaina habang pasimpleng hinirato sa mga kasama. I would like to introduce to all my brother, Dr. Leo Chan. He is the groom's best man. Proklama ni Shaina at nagsitango ng iba. Akala nila totoo nilang kapatid si Leo, ngunit si Rafael, Clyden at ang mga nakakilala sa doktor ay natuwa sa pagpapakilala ni Shaina na kapatid niya ito. Aamponin na po ako ni Mr. and Mrs. Chan kaya't I declare Leo as my brother. Sila po kasi maghatid sa akin sa altar. Pagbibigay alam ni Shaina kung kaya't natawa ang lahat. Maya-maya ay nakipagkamay si Leo sa lahat, lalo na sa mga kalalakihan.
Si Nicole na may nainis dahil kahit anong ngiti niya rito parang di siya nakita ng doktor. Lihim na napangiti si Shaina sa inasal Leo sa kanyang best friend. At what is the meaning of that smile? Tura ni Clyden sa asawa habang pinulupot ang mga kamay sa bewang nito. I'm just happy. All of our favorite people are here with us. Saad ni Shaina rito at napangiti yon. That's right. We're lucky enough to have them and of course, I'm the luckiest because I have you. Pagsasegue ni Clyden at natatawang napalingon siya dito. Talaga? Wika niya. Pexman. Saad ni Clyden at sinenyasan selyuhan ang labi ng asawa. I love you so much. Tura ni Clyden nang pakawalan nito ang kanyang labi. I love you more. Saad naman ni Shaina habang niyakap ang asawa. Napatayo lahat ng dumalong bisita na magsimulang pumainlan lang ang awiting Beautiful in White kasabay ng pagbukas ng pintuan ng simbahan at nakatayo ang napakagandang bride. Sa gitna naman nakatayo doon ang groom na nakahinga na maluwag pagkakita sa kanyang bride. Kagabi hindi na sila nakita ng kanyang bride sapagkat ayon sa matatanda, bawal sila magkita bagong araw ng kasal. Siya umuwi sa villa samantala nagstay naman sa F-Park sina Shaina at ang kanilang anak na si Aaron. Halos hindi si Clyden nakatulog sa sobrang excitement, kaakibat ng pag-aalala sa kanyang mag-ina at baka susumpong si Aaron sa kanyang pagkaiyakin at di niya masamahan ng asawa sa paghihele dito. Siniko si Clyden ng katabing best man. Nagsimulang mag-march ang kanyang napakagandang bride at pareho silang excited habang hinihintay na makalapit to sa kanilang kinaroroonan. Ang bride naman nakangiti habang nakikita ang mga bisitang tuwang-tuwa sa kanyang pagpasok sa pintuan. Ngunit mas lalong lumawak ang kanyang pagkakangiti nang masilayan ng kanyang asawa sa gitna habang napakagwapo nito sa suot na white suit katabi ang kanyang best man. Paglapit na siya ina sa kinaroroonan ni na Mr. and Mrs. Chan, nagmana siya sa mga ito at makikita sa mukha ng asawa ang labis na kasiyahan. Habang nagmamarch silang tatlo papunta sa groom, nagmana rin si Clyden sa mag-asawang Chan at nagpasalamat siya sa mga ito sa pagtayo nila bilang magulang ng asawa at paghatid ng mga ito sa altar. Si Shaina naman ay nagmano kina Ginang at Ginoong Villacorda na binigyan naman pareho ng halik sa pisngi ang kanilang manugang. Niyakap din na Shaina ang best man na si Leo bago lubusang binigay ang kamay sa super excited na groom. Niyakap pa siya ni Clyden na mahigpit bago sila nagmarch siya patungo sa altar. I, Clyden Jade, take you Shaina, to be my lawful wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health until death do us part. I will love and honor you all the days of my life. I, Shaina, choose you, Clyden Jade, to be my husband for life. Together we'll face the ups and downs, always by each other's side. I offer you my hand and heart as I have fallen filled with love and serenity. I promise to stay faithful and devoted to you. Now, let us humbly invoke God's blessing upon this bride and groom, that in His kindness He may favor with His help those on whom He has bestowed the sacrament of matrimony. I now pronounce you husband and wife. In the sight of God and His witnesses, you may now kiss. Deklara ng paret excited na nagsitayuan ng lahat habang tinataas ng groom ang belo ng bride. I love you, my wife. Turan na nakangiting ni Clyden sa asawa na maghiwalay ang kanilang labi. I love you too. Sagot naman ni Shaina sa asawa habang nakapinta sa mukha ang labis na kasiyahan. Pagkatapos ng ceremonial kiss, nagpalakpakan lahat habang nagmistulang umulan ng puting petals ng rosas sa buong simbahan. Congratulations! Saad ng pari sa mag-asawa at sunod-sunod din, lumapit sa bagong kasal para bumati sa mga ito. Welcome to the family, Iha. I am so happy sa wakas. Nangyari din ang aking hiling sa Panginoon para sa inyong dalawa. Turan ni Ginang Villacorda na mangyak-iyak yumakap kay Shaina. Thanks, tita. Hindi po kayo sumuko para sa amin. Napapaluharin na Shainang pahayag sa Ginang. Call us mommy and daddy, Iha. You are now an official member of the family. Turan ng Ginang at napangiti siya dito. Okay po, mommy. Thank you. Saad ni Shaina sa Ginang at minsan pa yumakap ito sa kanya. Thank you, Dad. Baling niya kay Ginoong Villacorda at nakangiti. Kinabig siya na matanda at niyakap siya nito. We love you, Iha. Thank you for giving us a very handsome apo. Turan ni Ginoong Villacorda at sobrang natutuwa ang kanyang puso sa narinig mula sa ng lalaki. Madalang kasi itong magsalita at di na siya inamatansiyang matanda kung pabor sa kanya to o hindi. Mom, Dad, ano naman binubulong niya sa asawa ko?
Biro ni Clyden sa mga magulang matapos makipagkamay sa mga lumapit sa kanilang mga bisita. Sinasabi namin, gumawa na kayo ng kapatid ni Aaron para sa amin na siya, tumira. Pahayag ng ginang kung kaya't napatawa na lang sa Shaina sa pagka-obsess ng mga magulang sa kanilang anak. Sa Okada Grand Ballroom tumuloy ang lahat para sa wedding reception. Pagdating ng bagong kasal, naroon na din ang mga bisita. Karamihan mga business partners, sektadan at nagmula pang ilan sa ibang mga bansa sa Asia. Pagkapasok nila sa Grand Ball, agad pumainan lang ang kantang 1,000 Years na siyang naging background ng song nila habang lumalakad sa red carpet papunta sa harapan ng bagong kasal kasunod ng kanilang entourage. Pagkatapos ng ilang seremonya, dumating din ang pinakahintay ng lahat na tossing of bridal bouquet. Pumagit na ang lahat ng mga dalaga at excited na nagsigawan ng lahat ng ihagis ng bride ang kanyang bouquet. Nagsipagtalunan ng iba para makuha ang bulaklak, ngunit kusa itong nahulog sa mga kamay ni Nicole. Nagulat yon na bumagsak sa kanyang harapan. Naitakip niya ang isang palad sa bibig dahil nagsigawan ng lahat. "Wow, you're the next bride!" Kantsaw ng lahat at nahihiya pang ibinigay ni Nicole ang hawak na bouquet. Nang ihagis ni Clyden ang hawak na garter, ay napunta iyon sa kabilang direksyon kung saan dumapo yon sa balikat ni Leo na hindi sumali sa grupo ng kabataan, bagkos base sa pakikipag-usap sa matatandang naging pasyente niya sa nakaraan. Tila hindi pa ito aware sa kaunang bagay na basta nilang nahulog sa balikat niya at napakunot noo to nang bigla nagsigawan ng lahat. "You're gonna be the next groom." Nakatawang pahayag ng mga kausap at natatawang pinulot ni Leo ang garter habang naiiling na pumunta sa kinaroroonan ng bride and groom. "Congratulations!" Nakatawang pahayag ni Shaina dito habang nakaaba ang mga kamay nito para bigyan to ng yakap. "I can't believe this. Hindi na nga ako sumali." Saad ni Leong natatawa at tinapik-tapik ni Clyden ang kanyang balikat. "It's really for you, bro." Nakatawa niyang pahayag at umiling-iling yon. Pagkatapos ng mga ganap sa wedding ni Clyden at Shaina, lumapad ang dalawa papunta sa parish para sa kanilang honeymoon. Ang kanilang anak may iwan sa request si Ginang at Ginoong Villacorda. Nagdadalawang isip pa ang dalawa na iwan ng anak, ngunit pumayag din pagkatapos. "Ay, magiging copycat na naman niya ni Kuya." Natatawang tura ni Nicole kung kahit isa-isang napatingin ang mga kaharap sa kanya. Basta laking Alejandro at Armando Villacorda, sigurado Clyden Villacorda ang outcome. Saad ni Nicole at isa sa mga ito, natatawa na hinampas siya ng ina. "Loko-loko kang bata ka?" Turan ng ina habang nagkatawanan naman ang lahat. "At bakit naman ngingiti-ngiti ang mahal kong asawa?" Turan ni Clyden habang nakapangalumbaba si Shaina sa bintana ng hotel overviewing the Eiffel Tower. Niyakap to ni Clyden mula likod at malambing na sinundal ng asawang ulo sa dibdib niya. "Akala ko hindi na ako makakabalik dito kasama ka." Saad ni Shaina sa asawa. Nakangiting hinalikan to ni Clyden sa ulo. "Ako naman, I'm always thinking of you every time I'm traveling." Si Clyden at napatingala sa Shaina sa asawa. "Oh, talaga? Ano namang naiisip mo sa akin, Aber?" Turan niya dito. "Of course, being with you all the time. Na kapag nakakakita ko ng magandang spot, sabi ko sa isip ko nandito siya. Na every time nakikita ko mga sweet couple passing by sa isip ko, sana nandito siya." Pagre-reveal ni Clyden at di matago ni Shaina ang pagkatawa. "Are you sure ako yung iniisip mo?" Boss ka niya dito. Di masyadong open na lalaki sa mga feelings ito kung kaya't kinikilig siya. Niyakap siya nito na mahigpit at hinilikan ng kanyang buhok. "Nung umuwi ako at sinabing hindi kita mahal, that was the most painful feeling I've ever felt in my entire life. I cried the moment I turned my back to you. There is no time that I wasn't thinking of you and ended up hurting and regretting. Pero kailangan kong maging lalaki eh. Dahil maaaring mawala ang walang kabuang-buang na bata kung hindi ko yun gagawin. I mean, paano ko magiging masaya ng lubusan if every time I close my eyes, I am being haunted by my conscience na may kailangan akong panindigang bata?" Ang binata na napangiti na mapakla habang inaalala ang pinakamasakit na parte ng kanyang buhay. "Nobody knows how happy I was when I found out that a child wasn't mine. Yeah, I was hurt, but by the fact that I've made the biggest mistake of my life because of that, I am thankful that Rafael was man enough to take responsibility. I will forever thank him and respect him because of that." Patuloy pa ni Clyden at napahawak siya na mahigpit sa kamay ng asawa. "Paano kapag pamimiliin ka na namin ulit?" "Oh my God,
I don't like that to happen again. You and Aaron are my life, and you two are the reason why I'm breathing today. Hindi ko papayagang masaktan ka ulit, lalong-lalo ng ating anak. Turan ni Clyden kung kat hindi na siya ina napigilan na halikan to ng mariin. I love you forever, Clyden Jade Villacorda. Walang pagsidla ng kasiyahan sa puso ni Shaina, napayakap siya na mahigpit dito. I will love you too forever, my kind, caring, and loving wife. Masuyong sabi ni Clyden. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.